Hello. Magandang araw sa inyong lahat, no? I am Prof. Casey and I am a criminologist. I am a traveling one due to the nature of my job na teacher ako sa criminologist licensure exam. Teacher din ako minsan sa college, no, as a college instructor, I mean. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay isa na namang criminological theory, no? Na mag-i-explain kung bakit may existence ng crime. Ang pag-uusapan natin is not totally na parang review na parang academics na sobrang academics na magte-take ka ng board exam. But pag-uusapan natin to in a language na ang mga normal na individual na hindi masyadong familiar with English ay maintindihan nila kahit bahagya yung konteksto, no, ng inaaral natin sa crime. Usual, ang mga criminologists talaga dapat tumutulong tayo sa society na ma-explain kung bakit may existence ng crime. Or inaaral natin ang mga dati na nating studies to help kung paano natin ma-analyze yung crime at paano natin sila masosolve. Yung criminological theory natin ngayong araw is labeling theory. Yung labeling theory, yung word na label ang una mong tatandaan. Ang pinaka-direct na definition niyan is nag-i-exist daw yung crime because the people in the society labeled someone to become a criminal. Para mong binansagan yung isang tao kaya siya naging kriminal. Halimbawa, tatawagin mo yung isang tao na, grabe, para kang si Palos Kasi si Palos kasi ay isang magnanakaw na kriminal na halos hindi mahuli-huli ba. Yung parang gano'n na madulas na madulas. Hindi mo siya mahuli, magaling magtakas, tumago, or ano na lang dyan. Ngayon, there's someone na sinabihan mo nun is isinabuhay niya yung bansag mo sa kanya. Ang nangyari, yung words mo na dinescribe mo sa kanya na yung words na yun is dapat hindi yun ang gamitin mo or yung word na yun is dapat hindi yun ang ginamit mo, in-embrace niya. Nabigyan ng katauhan yung bansag mo. Kasi alam niyo, sometimes yung mga tao po kasi naghahanap po tayo ng space kung saan tayo mag-fit in sa society, kung saan tayo parang magkakaroon ng sapat na puwang. Kung saan tayo parang mafe-feel natin na belong tayo. Ngayon, may mga pagkakataon po na naliligaw po tayo ng landas kung saan tayo nabibilong. Ang akala natin yun na yung talagang proper na spot niya kung saan dapat ay nandun tayo fit in. Pero hindi pala. Mali yung na-fit in na nating place. Ngayon, hindi agad nagkakaganon ang labeling na once tinawag mo siyang magnanakaw, nagiging magnanakaw agad siya. Hindi ganon. May mga pinagdadaanan po siyang proseso, kumbaga. Minsan po, ang pinakaunang, parang kung sa bahay, kung gagawa ka ng bahay, meron siyang mga proseso kagaya ng paglalagay muna ng haligi, mga ganun ba? Or paghahanap muna ng materyales, or yung bago ka magkaroon ng pader, kailangan may haligi, kailangan may hollow blocks, kailangan meron ka munang bakal, kailangan may simento, tapos bago ka maglagay ng bubong, syempre dapat meron munang frame yung bahay. Parang ganun ba? Bago tayo mag-end na ang isang tao is maging criminal just because of the label, may mga pinagdaan ng proseso muna yan. Ang nangyari po kasi dito, sa labeling theory, hindi po talaga actually direct na mali ang ginagawa ng isang tao. Or hindi po direct na crime ang ginawa ng isang tao. Ngayon, ang nangyari, nagiging crime siya kasi yung mga above sa laylayan, nasa taas ng laylayan, yung mga higher class or middle class na mga tao, yung mga kahit papaano may mga kapit, may mga koneksyon sa lipunan, ayan pong mga yan ang mga pinagmumulan ng mga batas. This is not a violation sometimes of rights. This is a violation of laws. Nagkakaroon muna ng violation of laws, not just rights. Kasi nagkakaroon tayo ng rights because there are laws. Nagkakaroon ka ng violation because you violated not just the rights but actually you violated the laws.
Hindi naman siya magiging rights kung hindi siya ni-recognize ng law. Parang ganon yung point. Ngayon, pag na-violate mo yung law, you are not violating actually a crime yet. What you have first violated actually are the laws that was made by the people in the higher class and middle class. Hindi agad crime ang na-violate mo. Yung laws na ginawa nila, yung na-violate mo, yung sense lang po yun, ha? Yung sense lang. Ang nangyari po dito, a crime is not the one that is being violated. Hindi po crime ang bina-violate. Yung laws po. Yung laws ang nagde-define kung ano ang na-violate mo or ano ang kasalanan mo, at yung laws ang magsasabi kung crime or hindi ang ginawa mo. Yun ang unang mangyayari bago magkaroon ng label. Ngayon, na-violate mo na yung batas. Ang susunod dyan, titignan ka na ng society bilang isang violator, bilang isang offender, bilang isang kriminal. Regardless kung anong reason ang meron ka, hindi na importante yon. Basta ang importante na violate mo yung batas, kaya ka magiging kriminal. And if proven guilty, final na kriminal ang tawag sa'yo. Kasi sabi nila, sa ibang studies natin, magiging criminal ka lang, especially sa legal concept or legal aspect, magiging criminal ka lang once proven guilty sa court. Yung violation mo sa batas. Ngayon, tinawag kang criminal kasi na-violate mo yung batas, so proven guilty ka. Di ba? So, yung ibang nakukulong, parang nawawala na sila ng pag-asang magbago. Kasi yun na rin lang naman ang tingin ng tao sa kanila. Once kang nagnakaw, always ka nang magiging magnanakaw. Parang ganon. Alam niyo bang kahit mapatawad ka nung ginawan mo ng kasalanan, hindi ka nakulong, mapatawad ka man nila, hindi man umabot sa korte, napatawad ka ng ginawan mo ng kasalanan, ganon pa rin ang tingin ng tao dyan. Masamang tao ka pa rin. Ngayon, siyempre, parang ma-hurt ka. Katagalan yan, yung binansag nila sa'yo, mai-embrace mo siya. Yayakapin mo siya. So, magiging ganon ka na. Malaki ang point na magiging ganon ka. Although, itong teoryang to, matagal nang parang hindi na masyadong hindi na masyadong pinaniniwala ang nangyayari. But, hindi mo mawawaglit yan na, kumbaga parang sa point na walang usok kung walang apoy. Hindi lalabas yung teoryang yan kung walang aktual na mga nangyayari possible na nagmula dyan. Like for example, hindi lalabas yung teoryang yan kung walang tao na naging resulta ng pag-label sa kanya. Anong lesson dyan sa labeling theory? Anong lesson dyan? Yung words natin, posible siyang mag-create ng monster. Posible kang mag-convert ng isang law-abiding citizen into a monster. Lahat po tayo nagkakamali. Ang problema sa isang pagkakamali natin, nililabel tayo ng iba't ibang pangalan ng mga tao sa society. Hanggang napuno na tayo at parang ito naman na, dito naman ako kilala. Sige, sa buhay ko na. Binansagan kang kupal, nagkupal. Hindi mo na inalis sa sarili mo yung pagiging kupal. Kasi powerful yung words ng iba. And sometimes, hindi natin ini-embrace just because we think na bagay sa atin. Sometimes, in-embrace natin yung bansag nila kasi napipikon tayo sa kanila. At gusto nating ipalasap sa kanila kung ano yung feeling na kaharap nila mismo yung kupal na binansagan nilang kupal. Parang ganun ang nagiging feeling natin. So, anong posible nating solusyon dyan? Number one, sa part natin na pinagsabihan ng label, pumili ka. Maging masamang tao, di ba? Na pasasabuhay mo, isasabuhay mo lahat ng mga bansag sa'yo, or magiging mabuting tao ka, pero kahit anong bansag sa'yo, di ba? Magiging inspiration ka balang araw. Kasi despite anong sinabi nila sa'yo, binago mo yung sitwasyon. Twinist mo yung sitwasyon. Ako, simula kabataan ko, elementary, high school, iba ang tingin sa akin sa lugar namin. Kasi parang ang tingin ng mga tao sa akin dati, walang pag-asa na. Sobrang pasaway. Nilabel lang hindi makakapagtapos, magiging tambay, walang pag-asa sa lipunan, salot sa lipunan. But I twisted the situation, I turned it into something na gusto kong maipakita na, no. Hindi ako mananatili sa kung anong tingin nyo or anong gusto nyong maging ako. Magiging ako
ang future ko dahil yon ang pinili ko, hindi dahil yon ang gusto nyo. Kung ikaw ang ililabel, i-twist mo yung sitwasyon. From negative label sa'yo, gawin mong positive lahat ng mangyayari sa'yo after the label. Mamili ka. Ikaw rin lang naman ang magiging masama at the end of the day. And para naman sa atin na mahilig tayong mambansag, let us all remember na ang crimes nag-i-exist also just because of us. Our words are so powerful that we can convert and turn a law-abiding citizen into a monster. We should choose to live a safety world, a non-toxic environment by starting to discipline ourselves. I hope na makatulong tayo sa isa't isa. As a criminologist, I hope na maabot kayo ng video. And I hope na one day, yung mga future generations natin will know how to hold and will know how to control their words because your words, my words, our words are very powerful. I hope na alam natin paano gamitin ng tama balang araw. Yan ang istoryang kriminolohiya mo ngayong araw.